Ano po ba kaya ang dahilan kung bakit dapat na panghawakan mabuti ng pastor ang tapat na salita na ito na ayon sa turo? Okay, basahin po natin ang huling parte ng verse 9 para malaman po natin ang kasagutan. Ito ay upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan ng pastor ay may sapat na kahalaman sa tapat na salita na ayon sa turo o sa biblical sound doctrine. Kailangan po ng malaking oras ang ibinibigay niya sa pag-aaral, pagsusuri at pagninilay-nilay sa salita ng ating Diyos upang siya ay makapangaral ng wastong aral. At hindi lamang po yan ang magiging bunga ng pagbibigay niya ng oras sa pag-aaral, pagsusuri at pagninilay sa salita ng ating Diyos. Ito rin ang maghahanda sa kanya, sa kakayanan niya na pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Ang maling katuruan ay tiyak nahahantong sa maling pamumuhay. Ito po ang nagiging resulta ng pagsalungat sa tamang katuruan ng ating Diyos sa kanyang salita. Ito po ang punto dito ni Pablo. Ang layunin sa pagbibigay niya nitong huling batayan na gagamitin ni Tito sa pagtatalaga ng mamumuno sa iglesia. Ang mga maling katuruan tungkol sa salita ng ating Diyos o pagbabaluktot nito ay laganap na rin po sa ating panahon. Ang bunga po nito na maling pamumuhay ay malinaw po nating makikita na laganap na kumakalat sa sekular na mundo at sa buhay din po ng mga taong na nagpo-profess na mga mananampalataya. Pinapakita po sa atin ni Pablo dito sa verse 9 ang kahalagahan ng tamang katuruan na tiyak na magreresulta sa tamang pamumuhay. Binigyan din po niya ng diin dito ang importansya na dapat ang pastor ay may matinding kaalaman sa salita ng ating Diyos o sa Biblia. Na dapat rin ay may kakayanan siyang ipangaral ito at handa siyang pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Ito po ang huling batayan na ibinigay ni Pablo kay Tito. Batayan para sa katiwala ng Diyos ang kanyang paniniwala. Bilang mga mananampalataya, dapat din po nating panghawakan mabuti at yakapin ang katotohanan sa banal, matuwid, tapat at tamang katuruan sa salita ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po muli sa pagkakataon at pribileyo na iyong ibinigay sa amin na mapag-aralan namin ang katotohanan sa iyong salita. Panalangin po namin na sa tulong ng Banal na Espiritu ay aming magampanan ang mga bagay na aming natutunan ngayong linggong ito. Ilagay niyo po sa aming puso at sa aming isipan ang pagmamahal at pangunawa sa iyong salita na amin po itong maisabuhay. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga katanungan para sa ating talakayan. Ano po ba ang huling batayan sa pagpili sa katiwala ng Diyos na ipinahayag ni Pablo sa unang bahagi ng verse 9? Ang huling batayan sa pagpili ng katiwala ng Diyos na ipinahayag ni Pablo sa unang bahagi ng verse 9 ay dapat na kanyang pinangahawakan mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo. Ano po bang ibig sabihin ng tapat na salita na ayon sa turo? Ang ibig sabihin ng tapat na salita na ayon sa turo ay ang mga tamang katuruan na ayon sa salita ng ating Diyos. Ano po ba ang dahilan kung bakit dapat na panghawakan mabuti ng pastor ang tapat na salita na ito na ayon sa turo? Dapat panghawakan mabuti ng pastor ang tapat na salita na ayon sa turo upang siya ay makapangaral ng wastong aral at mapabulaanan niya ang mga sumasalungat dito. Bilang mga mananampalataya, ano po bang ating magiging tugon sa mga pagsalungat at sa mga kumakalat na maling katuruan hinggil sa salita ng ating Diyos?